Natatangi ka. Hindi mo marahil pansin, subalit taglay mo ang natatanging potensyal na ipinagkaloob sa iyo. Ang bawat individual ay may natatanging kakayahang gumawa ng mabuti, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mundong kanyang ginagalawan. Upang mangyari ito, mahalagang sanayin mo ang iyong sarili na linangin at isabuhay ang iyong mga pagpapahalaga. Kailangan mong pagsumikapan na mabuhay kapantay na iyong potensyal at kakayahang taglay mo. Bakit mo ito gagawin? Sapagkat ikaw ay isang manlalakbay at hindi isang standby. Mayroon kang dapat gawin, kaya dapat tuklasin mo kung ano man ang iyong nasa loob upang makatulong sa pagsasagawa mo nito. Naalala mo pa ba ang buhay ng isang tilas na pumasok sa kanyang kukun at sa tamang panahon siya ay lumabas at naging isang magandang paru-paro? Ano-ano ang mayroon sa loob ng kukun upang maganap ang mga pagbabagong ito? May mga salik na nakakatulong upang maganap ang mga pagbabago at maging ganap na isang magandang paru-paro. Kung ang isang tilas ay nagkaroon ng mga salik para maging isang paru-paro, ang tao ay mayroon din mga iba't ibang panloob na salik na nakakaimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga. Konsensya. Ito ay ang paghusga ng isip kung mabuti o masama ang isang kilos. Tulad ng isang batang pumapasok sa paaralan upang turuan ng maraming mga kaalaman, tulad ng kasanayan sa pagsasagawa ng mga bagay, kailangan din paglaanan ng panahon upang turuan o hubugin ang konsensya. Mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng edukasyon ng konsensya. Mapanagutang paggamit ng kalayaan. Marahil masaya ka sa yugtong ito ng iyong buhay dahil may mga bagay na malaya mong nagagawa ngayon. Namumulat ka na ngayon sa lumalawak na saklaw ng iyong kalayaan. Maaari ka na ring mamili kung gagawin mo o hindi ang isang bagay. Marahil sinasabi mo sa iyong sarili, ito naman talaga ang kahalagahan ng kalayaan, ang kahalagahan ng pagiging malaya. Ngunit nagagamit mo ba ng tama ang iyong kalayaan? Ano nga ba ang tunay na kahalagahan nito? Masasabi lamang na nagagawa ang tunay na kalayaan kung nakikilala ang tama at mali at sinusunod ng tao ang kanyang likas na kakayahang gawin ang tama at iwasan ang masama. Ayon sa psikolohisang si Erich Fromm, ang pagnais ng taong takasan ang konsekwensya ng kanyang kilos ay ang pagnanais na takasan ang kalayaan. Sapagkat ang kalayaan ay nangangailangan ng pagiging mapanagutan, ang salitang kalayaan ay tumutukoy sa kakayahang maghusga ng dalawang pagpipilian at ang pagnanais na tanggapin ang kahinatnan ng kanyang pagpili. Habang lumalaki ang kalayaan, lumalawak din ang ating pananagutan. Ikatlo, pagiging sensitibo sa gawang masama. Kung ang tao ay tapat sa paggawa ng tama, mag-aalinlangan siya sa paggawa ng masama. Ang pagtukoy ng pangkalahatang kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao ay masusukat sa pamagitan ng mga sumusunod. Ang isang kilos na masama ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang kilos na katulad ng pananakit ng kapwa,
pisikal man o emosyonal, na nagiging paraan ng mga kabataang katulad mo upang magsaya o malibang. Ang pangungopya sa pagsusulit kahit pa tinatanggap ng normal na gawain ng isang nagdadalaga o nagbibinata na katulad mo, ang pagkuha ng gamit na hindi sayo, ang pagsisinungaling kahit pa tinatawag mong white lies ay masama at hindi nararapat na ipagsawalang bahala na lamang. Maraming kabataan ngayon ang nawawala ang pagiging sensitibo sa gawang masama. Nakababahala ang paggawa ng masama, subalit mas nakakabahala ang hindi na maramdaman ng isang tao na ang ginagawa niya ay masama. Ang nakakatakot nito ay ang pagdepensa ng mabuti ang isang kilos na masama. Bilang kabataan, kailangan maging mulat ka kung masama ang iyong kilos. Hindi katanggap-tanggap na dapat ang isang kilos ay madalas na ginagawa ng marami, ay maituturing na normal o hindi dapat ikabahala. Ika-4, ang pagsasabuhay ng mga virtud o practice of virtues. Masasabi lamang na naging matagumpay ang pagtuturo ng pagpapahalaga ng iyong guro o ng iyong mga magulang kung tunay mong isinasabuhay ng paulit-ulit ang mga iba't ibang mga virtud. Ito ang pinakamatibay na patunay na naisaloob ng iyong kabataang katulad mo. Anumang kilos na isinasagawa ng paulit-ulit ay maaari na maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Katulad nga ng paggawa ng takdang aralin, maging bahagi na ito ng mga gawain sa araw-araw kung patuloy na ginagawa. Maaari pa nga makaramdam ng kakulangan kung ito ay hindi maisasagawa. Gayun din ang pagkakaroon ng takdang oras sa panalangin, na napakahalaga sa ating kabuang kabutihan. Magkakaroon ka ng subaybay, direksyon, at kapayapaan sa buong maghapon kung sisimulan mo ito ng panalangin sa umaga. Ika-5, disiplinang pansarili. Upang mahubog ang disiplinang pansarili, kailangan ng taong matutuhan ang mga sumusunod. Ang paghikayat sa mga anak o mag-aaral na magkaroon ng disiplinang pansarili ay maaaring isa sa pinakamahirap na gawin na maaaring isagawa ng isang magulang o ng isang guro. Ito ay dahil hindi galing sa panlabas na impluwensya na maaaring maidikta sa isang bata, kundi kailangan manggaling sa kanyang sariling pagnanais na ito ay isagawa. Hindi madali ang magkaroon ng pagpipigil sa sarili na gawin ang mga bagay na nakasanayang gawin o sanayin ang sarili na isagawa ng paulit-ulit ang mga birtud. Ika-6, moral na integridad. Ang moral na integridad mapananatili kung magiging matatag sa pakikibaka para sa katotohanan at kabutihan. Ito ay ang pagsasaloob ng mga katotohanang universal at pagpapahalagang moral. Nalilinang ito sa pamagitan ng maingat na paghusga ng konsensya at pagsasabuhay ng mga birtud. Ang pagkakaroon ng moral na integridad ayon kay Carter S. ay bunga ng pagsasama ng sumusunod.
May kasabihan na mas madaling hubugin ang isang puno habang ito ay bata pa lang. Ang pagsasanay sa sarili na magpasya at kumilos ng mapanagutan habang bata pa lamang ay kailangan, lalo na sa kasalukuyang panahon. Maraming mga pangyayari sa ating lipunan na kailangan ng katatagan at matibay na paninindigan na magpasya ayon sa moral na pamantayan. Maraming hamon na inihahain ang ating kapwa na kailangan ng katalinuhan, katatagan, at pananagutan. Sa modernong panahon katulad ngayon, mahalagang may matibay na pundasyon ang mga pagpapahalaga. Kaya kailangan simulan mo na itong hubugin. Isa rin itong hamon para sa iyo. Tutugon ka ba?